Balikan natin, nawala bigla si Boy Video. Ayun, natirikan sa gitna. Ano nangyari sa'yo, boy? Okay, Nesma project update. So ang gagawin natin ngayon ay pupunta tayo sa wheel alignment at wheel balancing center. Papa-wheel balance natin, yun yung nilalagyan ng tingga, yung mga mugs, no? Ibabalance, 4 na gulong. Kagaya ng lagi kong paalala sa inyo, dapat 4. Kasi nagpalit tayo ng rims at saka gulong dito kay Nesma. So para masigurado natin na walang magiging vibrate at saka yung mga wiggle-wiggle. Papabalansin natin yung gulong at ipapa-wheel alignment na rin natin kasi nagpalit tayo ng mga bushing, tie rod, rack end sa mga pangilalim natin, harap at likod. So syempre yung dating wheel alignment, dun siya naka-align sa lumang bushing, eh wala sa sentro kasi nga kalog na yung bushing. So para ma-sure lang natin na okay ang alignment, kasi may konting kabig ako nararamdaman na wala na yung lagutok, kabig na lang kasi nga okay na yung mga bushing natin. So papa wheel alignment na rin natin, 4 wheel alignment at saka 4 na wheel balancing, harap likod. Kasi hindi pwede harap lang pinapabalance natin dahil may wheel bearing din yung likod at may pakiramdam din yung mga tao sa likod. Pag mabibrate yung likod na gulong, kasi nga gegewang-gewang yan habang umiikot, tsaka mas mabilis masisira yung wheel bearing natin na bago kapag yan nagwi-wiggle-wiggle yung ating mugs. O tara, punta na tayo dun. Pakita ko sa inyo mamaya. Meron tayong kasama ngayon, no? Boy Video in the house. Hey, sama si Tanda. Magpapalit daw muna kami kasi namimiss na niya yung diesel niya na Sentra. Swap? Ano swap? Swap ride lang. Hanggang wheel alignment lang. Tignan mo nga to. Pre, umaandar ba na maayos to? Eh, mekaniko ka naman eh. Kaya, alam mo na paandarin yan pag tumirek. May foot gauge pa yan. Plastic. Wala yan. Ano ba to? Temp, tsaka ano? Temperature? Volt. 80. Ay, maganda. Kailangan natin makita sa luma. Good charging. Oo nga, meron ako niya. Pre, ano lang ha? Hanggang ilan? 87, pinakamataas na. 87. Na yun. Tatabi na ako pag ano. Pag ito ba hindi accurate? Accurate ka. Okay din. Oo. Ito, gumagana naman. Sa bagay, tested long drive naman to eh, no? Eh, alam mo na, nakasanayan na natin na merong ganyan. Tama. Clutch mo, kamusta? Napakalambot naman niya. Ano yan eh? Ano ba naman eh? Type yan. Fluid type? Isang daliri oh. Bumabaon oh. Ano yan? Hindi tayo mapapagod yan kahit pumunta tayo sa malayo. Kasi baka sliding to. Medyo. Sliding. Kaya pala. O sige, tara na. Ingatan mo yung auto ko, Paps. So may sounds. Orga sounds niya. Oo nga. Ano to? Alpine? Sa power sa taas. Yan. Sa pitod lang. Kumano ba? Gumana na. Ay. Asa mo. Ang sounds Monday to Friday. Clarity lang na. Clarity. Napakatindi mo ah. 107.5. Aircon, okay din ah. Lamig pa yan. Pa-testing ah. First time ko drive to ah. Sige, ingatan mo yung auto, tol. Namiss ko yung ano eh, yung si Matet. Oo nga, si Matet may ganyan siya dati. Kilala ko yun eh. Si Matet ay yung kulay kalawang yun. Marcel, kaya Matet yun. Saan ba tayo magpapa-align? Sa ano? Union? Sa La Union, what? Ubus na gulong bago pa tayo makarating. Santa Rosa lang. Tara. Baka hindi naka-restro to. Sir, bago restro yan, sir. Balastik ha, hanahanapan pa na issue yung kotse ko. No issue yan, sir. Alignment na lang kulang yan, ready to go na yan. Ang lambot ng clutch ni Boy Video ah. Sarap din talaga i-drive yung mga galang. Swap cars muna kami, papuntang wheel alignment center. Kasi na-miss na daw niya yung kanyang B12 na diesel dati na si Matet. Si Matet, kaya Matet pangalan, matetetano ka sa sobrang daming kalawang doon dati. Pero before niya nilet ko yun, naparepaint niya yun. At super kinis ng kinalabasan. Ganda tignan ng center natin, no? Si Nesmo. Classic na classic. So ito kabatch niya, 1990 hanggang 1992. Itong mga galant na ganito. Ganon din yung sentra ko na yan. Hanggang 1992, meron yan. Since 1988. Yan. 87, 88 hanggang 1992. Yan. O, tara na. Boy, bakit yung galan mo amoy isda? Kinakarga mo ba ng isda to? O napatambak ng basa? I smell something fishy. This ain't right.
sana si talagang mabagal lang magpatakbo si Boy Video eh. Safe driver yan. Kaya pinapahiram ko yan ng kotse. Alam ko mabagal lang yung magpatakbo. Naiwan na nga, nawala na. Hintayin natin. Maganda-ganda tong kanya kasi turbo diesel ito. Yung sa atin non-turbo yun eh. So ito 2.0 turbo. So malakas ng konti ito kaysa doon sa atin. 1.7 non-turbo yun. Talagang pantakbong chill lang yun. Pero mas matipid yun sigurado. Mas maliit makina nun. 8 valves lang yun. Wala pa siya, hintayin natin. Ito na, nakita ko na naman kung anong susunod na dapat gawin dito. Undercoating. So undercoat para maging malinis tignan yung ilalim. Kasi yan yung mga magandang tignan pag hindi ka naka-lowered yan kagaya yan. Dito naka-lowered, standard to eh. So kitang kita mo yung loob ng tambol. Madungis. So iitimin natin yung ilalim yan. Tapos yung mga leak na dati, kailangan ma-underwash ko ito maigi. Yan. Pero na ito, konting-konti na lang. Hindi na masyadong kailangan intindihin. Kaya pag ganitong nasa alignment center ako, chinecheck ko na yung mga pangilalim maigi. Ayan. Ayan yung bushing na ipinalit. Makakalog yan. Okay naman. Ayan, bagong tie rod. Available naman. Yung shock na lang. Bili na lang ako ng bago. Hindi pa naman gaanong kasama. Sa engine. Ayan. Yung mga lumang leaks pa ito. Nagpalit na kami dito ng mga boots eh. Kaya na yan. Lumang grasa na yan. Underwash na lang maigi. Compressor niya bago. Kaya pala lamig. Okay naman tayo sa pangilalim. Original Nissan pa rin yung resonator niya. Ayan. Kalakalawang lang na yung parang nagasgas, sumabit sa gutter, sa hubs. Tapos lumabas yung bakal. Pero hindi siya bulok. Yan, kaya bako-bako yan. Mga lumang undercoat na natuklap. Pero solid pa rin. Solid pa rin naman yung ilalim. Kut-kut lang, mga natuklap na yung pintura. So undercoating, susunod natin dito. Nga pala, naghahanap ako ng detailing services na home service. Baka meron kayong marerecommend. Papadetail natin yung mga sasakyan ko doon sa bahay. Home service na interior detailing. Interior, exterior. Yan. Patira natin sa mga sasakyan natin. Comment nyo lang mga kaibigan. Yan ang hinahanap natin ngayon. Okay naman ang brakes natin. Bago na yung mga yan. Baka magpalit din ako full exhaust. Yun din pala i-comment nyo mga kaibigan. Yung nagagawa ng full exhaust simula headers hanggang dulo. Lakihan lang natin ng konti para makahinga-hinga pa siya ng kaunti. Payat ang tubo nito eh. Yan, papalitan lang natin ng stainless and medyo malaki lang ng sumunod ng 0.5. Ang ganda tignan niya pag stainless tapos bagong undercoat. Lutang na lutang yan. Tapos ito kukulaya ko yung oil pan. Subukan natin ipa-powder coating. Tapos ito papalinisan natin may ginang degreaser tsaka steel brush. Ganda tignan yan. Tapos yun na, tapos na. Okay na to. Pwede na ibiyahe. Ito, i-retouch na siguro. Maliliit na gasgas. Saka yung bulok sa likod, lalatiruhin. Ayan lang. Wheel alignment naman. Tapos na sa balancing. So, kasi nagpalit tayo ng mga pangilalim, di ba? Okay na yung mga bushing. So, nakakaintindi ba kayo nito? Ako kasi hindi. Basta alam ko lang pag green okay yun. Pag red hindi. Alam nyo ba pag wala sa align ng gulong natin, either harap or likod, dapat iba tuwid. Tapos yung isang likod mo nakaganon ng konti, kagaya niyan. Isipin nyo na lang yung mga laruan nyo nung bata. Diba hirap siya gumulong kapag yung isang gulong parang galit doon sa isang gulong. Dapat pareho sila nakatuwid para maganda yung ikot. Ayan. So ito yung ating harapan. Magkagalit.
Ay, hindi pala, sa lubong. Kumbaga sa kilay, magkadikit yung kilay. Yung gulong, parehas na kapag ganun, papasok. Eh, dapat yan, green. Para tuwid. Ito yan. So, pag yun eh, ganun, yung parang magkasalubong, ibig sabihin, itong gulong natin, pasok doon. Yung kabila, pasok din. So, kailangan mag-green yan. Ayan, nag-green na. Hanggang doon sa gitna. So, dapat parehas sila. Toe in, toe out. Tapos yung camber naman, yun yung tindig na pag ano, camber. So yung isa medyo nakahiga yung gulong. Passenger side. Tingnan natin. Oh, ito tama, tayo eh. Ito, ayan, oh nga, nakaganon, oh, kita nyo. Kaya lang, wala tong adjustment. Ang ginagawa dito, sa mga old school, kinikikil yung lagayan ng tornilyo sa shock. Tapos pag naging oval na yon, hihilahin mo ngayon yung gulong palabas. Tapos yun, tsaka mo hihigpitan para tumayo yan ng ganun. So yun yung mga daya na ginagawa. Pero effective din naman sa mga lumang sasakyan. O hindi, bibili ka ng camber kit. Yung nasa ibabaw ng shock. Pwede mo i-adjust yun, ganun-ganun mo. Para tumayo yung gulong. Pero magastos pa yun. Kickel racing lang muna tayo. Tsaka na yung camber. Dito muna tayo. Mahalaga, pantay yung gulong. Pero mahalaga din yung camber kasi yun yung kain ng gulong mo. Pag nakaganon, so puro loob lang yung nakakain. Pag naman nakaganon, puro labas lang yung nakakain. Ganon din sa alignment. So kailangan talaga, berde. Itong caster, hindi naman daw yan para sa kotse natin. Yan yung atras abante ng gulong. Yun dito. Kung ito ay nakaganon, lamang dito or lamang ng umatras, doon mo yung makikita sa caster, sabi ni Kuya. Sila kasi yung mga expert dyan. Tama yun kasi yung Starlet ko parang lamang dito eh. So kung makikita nyo parang atrasado. So walang adjustment yun. Pero may strut yata yun. Pwedeng dun mag-adjust. Subukan ko lang dalhin ulit dito. Para mapacheck. Yun yung dadalhin natin sa norte eh. Mamaya, ayan, green na yung ilalim. Konting-konti na lang. Ayan na. Tuwid na yan. Mas masarap gumulong yan pag na-0-0 ko yan dito. Okay na. Na-align na. Na-balance na. Hangin natin. Harap likod. 32. So, pwede na natin linisin ulit. Yung camber na lang. Ito, nakahiga ng konti pa ganun. Eh, magpapalit din naman ako ng shock. So, bago natin gawin yung magic kikil sa shock, palit muna ako ng shock, tapos tsaka natin tignan kung nakahiga pa rin siya. Ayan o, nakahiga. Medyo nakaganon. Ayusin natin yan. Maganda kasi ang gulong talaga pag nakatuwid na tuwid. Sa ngayon, mahalaga, naka-align siya ng tuwid, kabilaan. Hindi siya yung parehas nakaganon. Kasi hirap gumulong yun eh, pag ganon. Okay na, alignment. Nice. O, tas ito yung mga retouch. Sunod na yan. Unti-unti lang, matatapos ka rin, Nesma.